Welcome back to our faithful listeners. Right now, you are tuning into I Get It. We are your host. I am Claire Aquino, together with Angela Rojas. Arjan Reyes. And Marceline Ramos. So, ayun na nga. May bago na naman tayong pag-uusapan. Ano na naman yan, te? Sino yan? Chismis na naman ba yan? Nabubusog na ako sa chismis this December. Nako, lagi na lang nabubuhay ang dugo kapag chismis ang sinasagap. Well, bad news mga sis. Hindi chismis ang pag-uusapan natin ngayon. Medyo muna tayo. Oh. Medyo serious ang atake. Uy, serious. Uy, grabe ah. Serious? Serious, ba? Naiintriga tuloy ako dyan. Tungkol saan ba yan? Share mo naman para maiba yung topic natin. Oo nga eh. Break muna tayo sa mga chismis dahil bilang responsible student, kailangan aware din naman tayo sa mga nangyayari ngayon. Kuy, kailan pa tayo naging responsible student? Pala yung meme sharing sa FB. Hoy, grabe ka, Mars. Wag mo naman tayong bookingin. Baka mamaya mapanood ko ng magulang ko. Grabe ka. Well, speaking of FB, medyo nahahagingan yun ako ano yung magiging topic natin today. Siguro naman kasi lahat tayo ganap na ganap sa social media. Kakakita ko nga lang kayo nag-react si Angela sa story ko. Anong ginagawa? True. Sa panahon ngayon, sino ba namang walang social media, diba? Parang di ka na tao kung wala kang FB eh. So ibig sabihin pala, hindi na ako tao. Lang. Siyempre naman, napaka-helpful kasi ng social media. Lalo pa ngayon na yung society natin tila nasa digital world na. Lahat online na, di ba? Kaya sa panahon ngayon, sobrang dali na bumuo ng connections. Gaano man kalayo, nasang sulok ka man ng mundo, all thanks to IT. So true. Sino ba naman ang mag-aakala na sa isang pindot lang ng dalili mo, maro-wrong sync ka na? I remember that. Pero isang pindot lang din, di ba? May napapahama. Kaya need din natin na inform yung mga listeners natin about the downside naman ng social network. Totoo, nakakatakot nga yung ganyan. Kaya tara na at i-share sa ating mga listeners how ICT and social media shapes the society that we have now. And just like what we said, the ICT and social media are essential tools for our communication, collaboration, and teaching. Oo. Ginagamit natin siya for personal use. And given na we are humans and social beings, ginagamit din natin to share, market, join movements, and many more. Na ang goal din naman is to improve our society and simplify complicated tasks. ICT is so vast at talagang affected tayo sa emergence ng social media and networks na hatid ng new technologies that have developed over the years. Grabe no, ang dami pala talagang advantages ng social media and social networks. Kaya naman hindi talaga natin maiiwasan na maimpluwensyahan ng makabagong teknolohiya na nagpabuti ng ating mga buhay bilang isang mamamayan. Okay, so medyo throwback lang tayo ng very, very light. Yung feel natin social media platforms today are a whole lot different na kung saan siya nagsimula before. Really? So, ano palang uso before? Uso rin ba yung thirst traps noon? Imagine. Baliw. Siyempre, hindi uso yun. Kasi nag-start out muna with email and online chats. Tapos, tsaka palang nag-improve in the later years yung mga social sites na ginagamit na natin ngayon. Oo, like, alam niyo ba na ang first ever networking site is 6degrees.com? Weh? I can't imagine, no? Parang ang hirap makapull ng shorties before. Buti na lang medyo mas madali na ngayon. Nag-improve na sila. Kaya nga! Nagsunod-sunod na yan sila from Friendsters to MySpace to Facebook na kilala naman na natin. Nag-start out lang yan sila na puro chat. Tapos ngayon, pwede na mag-post ng status sa messenger note na need mong magpa-baby. Kaya nga, pero isipin mo, no, paano kaya yung ginagawa nila noon kapag need nila ng lambing? Isipin mo, diba? Nag-i-email pa sila sa 10 katao. Di ba sila parang tricycle noon? Sobrang weird. Let's go. Tapos ang nagpasa pa ng email is a poser, no? Oh, scary.
dati pa lang talamak na talaga yung mga ganyang gawain. Eh di lalo pa ngayon na mas naging accessible na ang lahat dahil sa social media. Super dami ng scammers ngayon talaga. Totoo. Di lang siya naging super convenient para sa mga simpleng tao na kagaya ko, pati na rin sa mga scammers na kagaya mo. Hoy, napakasama mo magsalita. Buisit ka. Issue ka rin no? Oh, eto, bibigyan kita ng totoong issue. Hindi lang mga marites ang kumakalat. Correct ka dyan, ma'am. Sabi nga sa study ni Larson na as of July 2024, over 5.16 billion accounts ang existing. Mapapatlo ka na lang kung ilan ron yung totoo sa hindi. Kaya ka nakakabahala kasi parang ang daming nabibiktima ng mga hackers na kapag nakuha nila yung personal info ng victim, sobrang delikado na talaga ng mga pwedeng mangyari. Kasi sinabi mo pa. Tapos kung di naman hackers yung kumakausap sa'yo, mga impersonators naman. Ganun ba tayo kaganda para hindi labayan ng mga yan? Hoy, wait lang ha. Parang ang lakas ng hangin sa bahay namin, ate. Sobrang yabang mo. Buhat na buhat yung pinto. Yung upuan. Parang isa ka rin sa mga nagsispread ng misinformation eh. Sobrang dami niyan ngayon sa social networks, kagaya ng FB eh. Yan tuloy, ang daming napapaniwala at naloloko. Kaya dyan, te, talamak na talagang misinformation and fake news ngayon at nakakalukot lang kasi mas pinapaniwalaan nila ngayon yung fake news. At ayun po ako makalag kaya mahirap po nababad sa social media. Lalo na kung ang source mo is galing doon. Well, with all of that said, masasabi ba natin na may fair amount ng significance and consequences ang social networks? Ano sa tingin niyo, guys? Meron naman, sis, dahil, di ba yung social networks is deeply integrated naman sa buhay natin, yung continuous innovation and improvement nito, depende rin sa kailangan natin. Para bang yung lahat ay nagiging possible dahil sa technology. Kahit simple lang na pagpindot, nagagawa na natin ngayon. Oo nga, alam mo, agree ako dyan. Although it has a lot of benefits, di rin naman natin makakaila na may mga negatibong epekto pa rin na hatid ng social networks. Ayun nga lang, given na essential siya sa day-to-day living natin, sobrang hirap ng iwasan. Isa na Oo, nga totoo. dyan yung kanina pa natin nababanggit na communication. 'Di ba? Kaya nga, sino ba naman kasing iiwas sa convenience, 'di ba? Kung dati sobrang tagal bago makarating ng message mo, ngayon one click away na lang. Kaya kahit gaano pa kalayo yung gusto mong kausapin. Totoo. Kaya alam nyo, hindi rin talaga nakakapagtaka na nagagamit na siya ngayon for business. Bukod sa madali siya gamitin, marami rin siyang advantages sa financial aspects. Kita mo, ang dali natin mabudol sa mga online shopping ngayon. True. Kaya nga, syempre bilang student tayo, masasabi natin na nakakatulong naman talaga yung social network na yan. Kasi tignan nyo, nagagawa natin to ngayon dahil din sa ICT. Aba, pati nga yung mga materials na kailangan natin for our subjects is very accessible na rin. Yung mga libro sa CMB, guys. Kaya nga, and if need mo naman ng break from ACADS, social networks will save the day. You can keep yourself entertained dahil sa dami ng makikita mong accessible content sa social media. Oh, eto reminder sa atin, baka naman yung streak natin sa TikTok mawala pa. Oo nga pala. O to be honest, marami rin tayong pwedeng matutunan sa kakascroll sa mga social media accounts. Lalo na about current events. O reminder lang guys maging mapanuri tayo sa kung ano ang legit. Hindi. Pero totoo, marami na pala talaga tayong napapala sa pag-scroll natin, no? Ang dami talaga. Oo naman. Kaka-cellphone natin yan. May nakuha naman palang maganda. Pero dahil rin sa kaka-cellphone na yan, may detrimental effects din niyang dulot. Hala, baliw ka. Ito ba yung sinasabi ng nanay ko? Ilang araw ako na-influensyahan ng mga nakikita ko online. True, like makaka-bother na kada scroll mo, especially sa TikTok, ang toxic ng mga comment sections and ng contents rin mismo. Like, imagine someone posted a video of them dancing, tapos ginagawa siyang laughing stock, na normalize na yung ganitong behavior to the point na indifferent na sila, na they're engaging to cyberbullying. Pati nga sa education sobrang distracted na ng mga kabataan. Yung iba nga, sobrang dami ba naman kasing makikita online. Talaga namang nakaka-tempt na mag-scroll na lang o kaya makipag-chat na lang kaysa mag-aral. Yan tuloy. Oo. Kesa na yung focus nasa academics, kung ano na yung ginagawa na minsan, naka-apekto rin naman sa ating mental health. Actually, isa nga yan sa mga reasons kung bakit ang hirap mag-online class. Parang kang inaakit ng phone mo na mag-scroll ka na lang sa kung saang social media apps kasi makinig sa discussion, di ba? Pero speaking of mental health, grabe din talaga yung epekto ng social media, lalo na sa expectations and perceptions natin sa life.
Real na real yan. Kasi yung glamorous lifestyle naman ng mga content creators na nakikita natin, although nakaka-admire naman siya, we tend to no kasi, di ba, iba-iba naman tayo. Pero alam nyo, medyo surprising na hindi pala lahat may access sa ganitong technology. Given our highly modernized society, meron pa rin palang napag-iiwanan. Example nito yung mga underdeveloped areas na sana mas napagtutuunan pa ng pansin ng government dahil sa imbalance, nagkakaroon ng issue sa power dynamics. Ayan, oo, tama ka dyan, Mars. Naalala ko tuloy yung sabi ni Catriona dati sa Miss Universe. Everything is good, but in moderation. Totoo yun, kaya mahalaga talaga na ang lahat ay in moderation. Bawal yung sobrang paggamit ng kahit ano paman. Kasama na ang social networks. Napadali niya nga yung lahat with the inconvenience that it brings, pero meron din naman siyang kabalikat na negatibong epekto. Yes. So with that being said, sa tingin nyo, bilang students, anong gagawin natin with this information na diniscuss natin ngayon? Well, automatic, syempre, kailangan natin siyang i-apply sa totoong buhay. Sobrang beneficial at applicable naman kasi talaga. Yung mga pinagkwentuhan natin today, nakaka-relate talaga ako. Of course. True. Since well-informed tayo about this manner, I think tama lang na yung ginawa natin ngayon na napag-usapan siya and sana hindi magtigil sa conversation even after matapos tong recording. Totoo. Sana after this podcast, marami pa rin tayong matutunan kung paano mag-ingat sa social networks. And to wrap everything up, I hope na our listeners will remain curious and do their own research as well on trusted sources about yung mga issues ngayon in ICT on social networks. Yes, since lahat naman tayo ay active users ng social media, dapat aware tayo sa mga gitong bagay kasi the way we use this platform shapes the society we are part of. And now, I think it's time na para magpaalam sa mga listeners natin. And we hope talaga na may natutunan kayo sa amin, whether kalokohan man yan or katuwaan. Again, we are Igit and see you sa next episode! Again! See you!